Niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Morocco nitong Biyernes ng gabi, September 8, 2023. Ito ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Morocco mula pa noong huling mangyari ito, halos ilang dekada nang nakararaan. Sa huling ulat ng Interior Ministry, umakyat na sa mahigit 2,000 ang nasawi dahil sa lindol. Bukod doon, hindi rin bababa sa 2,000 ang sugatan, kabilang ang mahigit 1,000 critical ang kondisyon. Ayon sa US Geological Survey, namataan ng epicenter ng lindol sa layong 45 miles southwest ng Marrakesh. Pangunahing napuruan sa lindol ang mga lugar sa High Atlas Mountains. Isa na rito ang lungsod ng Marrakesh na kung saan gumuho ang ilang historic buildings. Ang ilang gusali ay natapyas ang mga bahagi at nagkadurog-durog dahil sa lindol. Nawalan din ng kuryente sa maraming lugar at ilan sa mga daanan ay naharangan ng mga debris. Marami sa mga residente ay nagpalipas ng gabi sa kalsada. Bukod kasi sa mas ligtas ang daan, wala na rin naman silang babalikan pang mga tahanan. Labis ding naapektuhan ng lindol ang probinsya ng Al Aous dahil ang mga nakatayong gusali roon ay tuluyang pinabagsak ng pagyanig. Pahirapan ng pagtibag at paghukay ng mga rescuers sa mga bumagsak na pader at kabahayan para mahanap ang mga natabunang biktima. Ganito rin ang sitwasyon sa Amizmiz Village na kung saan naitala ang karamihan sa mga nasawi. Pinabagsak din ng lindol ang mga tahanan dito at tanging durug-durug ng mga piraso na lang nito ang natira. Ayon sa isang propesor, halos mga luma o substandard ang mga gusali sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Maikukumpara raw ito sa naganap na lindol sa Turkey nitong buwan ng February 2023 na kung saan mahigit 50,000 ang nasawi. Itinuturing na pinakamapaminsala at nakamamatay na lindol sa kasaysayan na tumama ngayon sa Morocco. Taong 1960 pa noong huling naitala ang pinakamatinding lindol sa lugar na kung saan umabot din sa 12,000 katawang nasawi. Dahil sa trahedya, idineklara ang 3 days of national mourning o 3 araw na pagluluksa sa Morocco. Ayon sa Red Cross, aabuti ng ilang taon ang pagkumpuni sa mga napinsala ng lindol. Nagpayag naman ng pakikiramay si House Speaker Martin Romualdez sa mga taga-Morocco at kinilalang dedikasyon ng rescue teams. Iniulat naman ng DMW o Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na walang OFW ang nasaktan o nasawi sa lindol. Itinataya kasi na nasa 4,600 ng mga Pinoy sa Morocco. Aniya, so far walang reported na OFW na naapektuhan sa nangyaring lindol pero patuloy pa rin daw silang magmamonitor sa sitwasyon sa ground. Ikinuwento naman ni Philippine Ambassador to Morocco Leslie Baha na kahit daw siya ay kinabahalang naranasang lindol sa Morocco. Sabi niya ang 4,600 na mga Pilipinong naninirahan sa North African country, mahigit sa kalahati nito ay namamasukan kasambahay. Ang iba ay sa mga beauty salons at electronics industry. Kaya patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Filipino community na naroon. Bukod doon, inabisuhan na rin nila ang mga OFW na makipag-ugnayan sa kanila sa Assistance to National Hotline at sa Messenger app. Sa kabilang banda, binuksan naman ng Globe ang postpaid roaming credits at libreng prepaid load nito para sa kanilang mga customer na nasa Morocco para mas madaling makatawag o makatext sa mga otoridad at mga kaanak sa Pilipinas. Kinakailangan lamang daw mag-connect sa roaming partners nito na Orange at Inwi. Lubos din ang paikiramay ni Pope Francis sa mga biktima ng lindol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa Morocco. Pero alam nyo ba na yung ganitong kalakas na lindol sa Morocco ay maaari rin daw na maganap dito sa atin sa Metro Manila at mas malakas pa raw na aabot hanggang 7.2 magnitude na lindol. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresita Bacolcol na magdiresulta ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila nang hindi bababa sa 34,000 na patay at 114,000 na sugatan kung sakaling maganap ang tinatawag na The Big One. Aniya, ang West Valley Fault kasi ay may kakayang mag-generate ng magnitude 7.2 na lindol at base sa pag-aaral noong 2004, ine-expect ang maaring maging malaking pinsala sa Metro Manila. Sabi pa niya na naitala ang huling paggalaw ng fault sa Metro Manila noong 1658 kung kaya aniya ay hinog na ito para sa isang malakas na lindol. Nauna nang ipinakita ng Earthquake Impact Reduction Study for Metro Manila na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency para sa Metro Manila Development Authority ang 7.2 magnitude na lindol na maaring kumitil sa 34,000 na individual matapos ang pagguho sa 13% ng mga residential houses.
Maaari rin daw umabot sa mahigit na 100,000 individual ang sugatan dahil sa gumuhong mga gusali. Dagdag pa ni Bacolcol, magre-resulta rin ng 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila sa ground ruptures at mararamdaman ang intensity 8. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa Morocco at patuloy pa rin tumataas ang bilang ng mga nasawing biktima. Oh my god! That building. Right. I'm really scared. It's alright, it's passing, it's passing, it's passing. They'll be on shot. Should we get under a table? Shall we get under a table? There's nothing's going to fall on us, there's nothing above us. Get under a table? I think we should Like the not expect kitchen any is food. inside, like... This is nuts. Wow. Oh my god. Oh my god. Come on. Like power's out. Wow. Il y a un tremblement de terre. الله يجيب السلامة